Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Kumusta naman kayong lahat? Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at pagsisikap sa araw na ito. At alam natin ang Panginoon na ilubhang napakabuti sa atin. Alam natin at kilala natin kung ano ang ating katayuan sa buhay, ang ating mga kahinaan. Pero sa likod ng mga ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Ngayon ay araw ng Sabado at nasa ika-14 na araw na tayo sa buwan ng Disyembre 2024. Ngayon ay kapistahan solemni na ginugunita ng simbahan at ng buong Karmelita sa buong Pilipinas, buong sanlibutan ang pag-alala sa kapistahan kamatayan ng isang doktor, dalubhasa at bantog, kilala na santo, walang iba kundi si San Juan de la Cruz. Siya yung paring Karmelita na nagpasimula ng pagbabago o reformasyon sa orden ng Karmelita. At yan yung dahilan kung bakit nagsimula ang grupo, ang kongregasyon ng aming mga kapatid na Karmelita na mga Discalced Carmelite. To all our brothers in the Order of Carmelite Discalced, Happy Fiesta. Sa ating lahat, Happy Fiesta. Si San Juan de la Cruz ay naging modelo ng pagiging tapat sa buhay Karmelita, sa kanyang pangako na mag-alay ng sarili ng buo sa panalangin, sa pagsasaksi sa Ebanghelyo at pagpapatingkad ng kanyang karanasan mismo. Karanasan sa paglilingkod, karanasan sa pagsasabuhay ng kanyang mga pangako, karanasan sa pagsasabuhay ng kanyang buhay komunidad bilang religious at buhay panalangin. Pagdasal natin at idalangin natin na si San Juan de la Cruz ay magbigay sa atin ng mga biyaya ng pagiging tapat sa ating buhay Kristiyano, lalong-lalo na sa ating tungkulin na maging tapat kay Kristo sa pamamagitan ng ating paglilingkod, pag-alay ng panalangin, at pamumuhay bilang binyagan at bilang anak ng Diyos. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 9, 10 hanggang 13. Dito sinabi na ng mga disipulo na si Elias, tinanong nila si Elias na sabi daw ng mga iskriba, si Elias ay naunang dumating. Pero ang sagot ni Jesus, si Elias ay dumating para ibalik ang lahat ng mga nasisira sa kabutihan at sa kaharian ng Panginoon. Restore all things. Magandang pagnilayan natin ito. Ano ba ang mga kabutihan na hindi natin binigyang pansin sa ating buhay? Naging bulag ba tayo? Naging bingi ba tayo? Lahat tayo ay isinilang na ipinunla ang kabutihan sa bawat puso natin. Lahat tayo ay binigyan ng biyaya sa simula pa na maging mabuti anak ng Diyos. Alam mo, yung naglikha sa atin ay napakabuti. Kaya kung mabuti ang lumikha, ang mga nilikha ay sana maging mabuti rin. Pero dahil sa kapabayaan natin at posible dahil sa ating pansariling pananaw at ang ating iniisip ay yung pansariling kapakanan lamang, palagi nating nakaligtaan ang kabutihan ito. At sa Ebanghelyo sa araw na ito ay hinahamon natin tayong lahat na ibalik ang mga kabutihan na nasa sa atin. Huwag nating hayaang masira ito. Ibalik ang kagandahan. Ibalik ang maganda, ang kagandahan. Ibalik ang kabutihang sa simula pa ay ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Alam nyo, lahat tayo ay may misyon at may tungkulin na ibalik ang lahat ng mga nasisira sa nilikha ng Panginoon.
Dahan-dahan nang nasisira ang ating kagubatan. At ito yung naging epekto bakit hindi na maunawaan ang takbo ng panahon. Yung bagyo, napakalakas na. Ito ay bunga ng ating kapabayaan. Ito ay bunga ng ating hindi pagpapahalaga sa sanlilikha na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sana hindi umantong sa punto na sisihin natin ang Panginoon sa mga nangyayari. Una sa lahat, ang dapat sisihin natin yung ating sarili mismo. Paano natin inalagaan ang kabutihang, ang kagandahan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya ang hamon ay ibalik natin ang mga magagandang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming magpapahalaga sa lahat ng ibinigay mo sa amin. Turuan mo kaming magsikap na ibalik namin ang mga nasirang kabutihan na ipinunla mo sa aming mga puso. Amen.